Praise the Lord, purihin ang Panginoon sa araw ng Sabat, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon at tayo ay nagtipon-tipon muli sa araw ng pagsamba. At before we go to our worship proper, tayo po muna mga kapatid ay mag-aral about sa topic na ating nasimulan last time. If you can still recall, ang topic natin, why do we sing? No? Yun yung una nating installment. Now, for the second part of our lecture, ang topic naman natin, mga kapatid, what we sing. Ano yung content ng ating mga inaawit, no? So, maybe ma-divide natin ito sa dalawang parte kasi medyo mahaba ito ng konti. Titingnan natin dito, mga kapatid, yung mga qualities, characteristics ng mga awit that we consider to be acceptable sa harap ng Panginoon. No? This is the part of the topic of congregational singing. So, before we proceed, manalangin muna tayo sa Panginoon. Ama namin na nasa langit, Lord, ang iyong bayan, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo, sa iyong kabutihan sa amin, sa lahat ng biyaya, sa iyong habag na araw-araw naming tinatamasa, Lord. At kaming ina-acknowledge na dahil kay Kristo, Lord, dahil sa aming pagkakaisa sa Kanya, naging recipient kami sa mga bagay na ito. At Lord, as we are worshipers of you, our true God, gusto mo din kaming, Panginoon, na maiayon namin ang aming pagsamba, ang aming pag-awit sa mga bagay na nalulugod ka. Nawa, Lord, as we continue our reformation sa aming mga doktrina, maging sa aming mga pag-awit, Panginoon, ay turuan mo kami na ma-reform din sa bagay na ito para mas lalong kapuri-puri ang iglesia ng PRBC sa iyong harapan, especially sa araw ng pagsamba. This we pray. We hope na samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. No? Imagine for a moment na may isang hari. At ang hari was having a battle. Meron siyang battle against another kingdom. Merong malaking digmaan na nagaganap. Siyempre, nung time ng ancient times, ang comfort ng mga people na under sa king, dapat hindi matalo yung hari ng ibang bansa. Kasi pag natalo, their hope will be shaken, right? Pero, if the king wins, pag nanalo yung hari sa mga digmaan na nagaganap, usually, meron yang herald ang king, meron yang announcer. Pag-uwi nila doon sa kanilang kingdom, i-announce at i-proclaim niya ng herald na nagtagumpay si King Cyrus, nagtagumpay si King Darius. Meron silang ganong proclamation, no? Pinoproclaim nila yung fact na nangyari, yung katotohanan na nangyari patungkol sa pagtatagumpay ng isang hari, no? At ang gagawin nila after that, sometimes gumagawa sila ng monumento, no? Gagawa sila ng statue na implying na nagwagi ang hari na kanilang kinikilalang leader, no? At every time tumitingin sila sa statue, nagbibigay ito ng katotohanan sa kanila. Nagko-communicate ito ng katotohanan that there was a time in history na nagtagumpay ang hari. Sila'y umaawit ng mga kanta para sa hari na siya'y nagwagi. Kagaya din ni David, no, nung time na si King Saul they were in a battle. Si David din nandun sa pakikipagdigmaan. Both sila ay nagwagi, no? At inaawit ng mga tao ang victory ng mga great warriors na ito. So the same thing din sa haring nagtagumpay. So may iba't ibang paraan, mga kapatid, kung paano ipinoproklama yung katotohanan ng kanyang pagwawagi laban sa kalaban. Right? Sometimes, pinoproclaim ng herald. Sometimes, through monuments. No? Sometimes, through the songs that is being sung by the citizens of the kingdom, doon nila nako-communicate ang katotohanan ng kanyang pagwawagi. Pero what if merong umaawit ng pangyayari pero hindi totoo ang impormasyon?
Ang question dito, malulugod ba ang hari? Ang sagot po ay hindi siya malulugod, no? So, in connection din sa ating topic ngayon, as a point of illustration, kung paano ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag ay sama-samang naghahayag ng isang katotohanan tungkol sa tagumpay ng hari, gayon din yung mga elements of worship. Lahat ng mga elemento ng worship, prayer, preaching, sacraments, lahat po ito ay nagko-communicate ng mga katotohanan. And it's the same truth that they are communicating, albeit in a different means. No? So, ang bawat isa ay nagsisilbing paraan ng pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos at sa Ebanghelyo. Magbigay tayo ng example, no? Sinasabi ko dito no na every element, bawat elemento ng pagsamba mga kapatid, connected yan sa gospel truth. Okay? They are teaching us truth about the gospel and the very object of our worship. They communicate divine truth. So titingnan natin, no? Isa sa mga elemento ng pagsamba, sermon preaching. Okay? Bakit siya elemento ng pagsamba? Pag walang preaching, matatawag ba natin na pagsamba ang ating gathering? Di ba? Hindi. Right? So, isa yan sa mga necessary elements sa worship. Pero nakikita natin, in sermon preaching, God is teaching His people the truth of the gospel audibly through the minister. Right? Nakikinig kayo, parang ang Diyos nakikipag-usap sa inyo through the faithful preaching of the word. Sa another element, itong sacrament, di ba, yung Lord's Supper, baptism. God is also teaching His people the truth of the gospel, this time hindi audibly, visually and tangibly. Kaya napansin nyo na meron tayong tinatawag na word of institution. Before ibigay yung Lord's Supper, may statement pa na sasabihin ng deacon or ang pastor. In the night that he was betrayed, took bread, no? Merong ganong mga line to remind us about the gospel truth. Okay? So, even ang sacrament, means din siya sa pag-communicate ng gospel sa atin. Kaya siya nakakapag-sanctify. Kaya siya nakaka-sanctify din ng preaching kung may gospel truth. Kasi yun yung instrumento kung para tayo ay mag-uunlad sa ating kabanalan or sa ating sanctification. Congregational prayer, di ba? May congregational prayer. Sometimes mag-lead si Deacon Benji, no? So, the people of God din listen to the truth of the gospel uttered in the prayer of a minister. Pansin nyo, pag may nagpipray dito, Father, we come to you in the name of your Son, Jesus Christ, because only because of Him, we can come before you. Di ba, nababanggit yung gospel sa mga prayer before natin sambitin yung mga request natin, di ba? Ipupurihin muna natin ng Diyos sa kanyang kabutihan, babanggitin muna yung gospel before tayo mag-proceed sa mga request natin, right? So, ang prayer din na napapakinggan natin, nagko-communicate din siya ng truth about the gospel. So, pansin nyo mga elemento, may gospel talaga siya na connected to it, right? Well, the same goes true since congregational singing, no? Since itong pag-awit natin ng sabay-sabay bilang kongregasyon, since kinikilala din natin ito na element of worship, likewise, when we sing, we are also teaching or communicating the message or the content, no? Which is the gospel to God's people. So habang ikay umaawit, no, nagko-communicate ka din ng gospel, mga kapatid, no? We are communicating the gospel through singing. So baka meron sa iba, marami sa inyo no, na hindi familiar sa element of worship. Ano ba yung element of worship? Sino yung first time nakarinig ng term na element of worship? Sinong first time? Sinong hindi pa na lubos na intindihan ano ang element of worship? You can raise your hand. Familiar na lahat sa, okay, di pa masyado, no? So, pag sinabi po nating element of worship, ito yung mga bagay, these are things that must necessarily be included in worship.
Hindi siya pwedeng wala, no? Bibigyan natin ng example. Matatawag ba natin na worship ang ginagawa natin kung walang preaching of God's word? Di ba hindi? So dapat may preaching, no? Matatawag ba natin na gathering ito kung walang prayer na magaganap? Di ba hindi rin, no? Kasi mga prescribe ito na ordinansa ng Diyos. Prescribe ito na elemento na ganito dapat ang gagawin ng church sa kanilang pagsamba sa Diyos. Okay? So those are elements of worship, no? Yung sacrament, element din ng worship, no? Pero may mga element of worship na hindi siya regular. Okay? Kagaya ng laying of hands, no? Pag may i-ordain na deacon or pastor, ginagawa natin laying of hands, right? That is also a element of worship, pero hindi natin siya every Sunday ginagawa, no? Pag meron lang okasyon that demands it. Kagaya ng baptism, it's a sacrament, di ba? Pero matatawag ba natin siya na regular element or is it an occasional element? It's an occasional element kasi hindi naman necessarily kada Sunday may mababaptize, no? Sa Lord's Supper, dito hati ang mga reform, no? May naniniwala na ang Lord's Supper, occasional element. Pwede nilang gawing once a month, pwede sa once every 2 weeks. Sa side din sa Reformed Baptist, may naniniwala, marami ding naniniwala na weekly, regular sacrament, irregular element ito kasi as often as you eat the bread, no? So, kaya may mga weekly, meron ding monthly, no? Pero nasa sa inyo na yun, nasa church, no? Kung alin sa dalawa ang inyong paniniwalaan. But both are accepted, no? Within sa Reform camp. So, I hope that you get the idea anong ibig sabihin ng element. Mga necessary na ma-include sa worship service, no? Meron din tayong tinatawag na circumstance, no, of worship, yung mga circumstantial. Itong mga bagay na ito, these are things, ito yung mga bagay na pwede siyang i-include, pwede ring hindi. It can be included or not be included in worship. Kung idagdag mo siya sa worship sa panahon ng pagsamba, okay lang. Kung tanggalin mo din siya, okay lang din, no? Hindi naapektuhan yung pagsamba. So, yun yung circumstance of worship. Pero nakakatulong itong circumstance, ha? They facilitate, highlight, or support the element of worship. For example, piano, the microphone. Di ba sinabi ko kanina, ang preaching is an element of worship. Pero paano yun? Meron tayong attendees na 1,000 attendees. Pag walang microphone, maririnig ba yung preaching ng nasa malayo? Mahihirapan, no? Posibleng hindi marinig. So kaya may circumstance, no? Merong circumstantial sa worship para makatulong sa atin na ma-amplify yung boses. So that's the microphone, no? Para mas lalong marinig ng nasa likuran. So yung piano, para naka-in-tune tayo lahat, nasa tono tayong lahat habang kumakanta. Kaya may piano, merong pulpit, right? Pero pag tinanggal ba ang pulpit tsaka piano, hindi na ba tutunay na pagsamba? Ang sagot, pagsamba pa din, no? Yun ay mga circumstance sa worship lang. So, just to illustrate, parang ganito mga kapatid, no? Yung, for example, preaching. Ang preaching may meron siyang content, right? Which is biblical sermon. Pero kung ano ang length ng preaching, 40 minutes, 50 minutes, or 1 hour, or 30 minutes, circumstance na yon, no? Hindi na siya pwedeng i-prescribe na dapat 30 minutes. So, depende na yon sa iglesia at sa meeting ng mga pastor na sa church. Sila magde-decide 45. Sa TBC, we are 40 minutes. Yun yung meeting namin. So, kaya 40 minutes lang talaga yung preaching doon. So, para ma-amplify yung element, di ba, may microphone, may pulpit. Minsan nagtatagalog tayo. Sometimes, pag gusto natin maging transcultural o translinguistics para ma-accommodate sa lahat, kung may mga visitor na Bisaya or mga American, nag-i-English tayo. So, those are changeable.
So yun yung mga circumstance sa pagsamba. Chair, di ba? Hindi naman sinabi ni Lord, no? Dapat meron kayong chair habang si service kayo. Hindi naman siya nag-prescribe ng gano'n. Pero yon by Christian prudence, wisdom na yan natin yon na magdagdag doon ng ganito. And okay lang kung circumstance, no? Ang bawal, yung element. Wala tayong right na maglagay ng elemento sa pagsamba. Ang Diyos lang ang may right sa element of worship, no? So, I hope clear yon sa atin. So, ganun din yung singing, no? Ang singing natin, yung mga rhyming, guitar, piano, or tempo, yung key na gagamitin natin, circumstance na yan, no? Depende na sa desisyon ng church. Hindi pwedeng sasabihin lang, ang kakantahin ng church dapat hymnal lang. Wala po yan sa Bible, no? Depende po yon, circumstance na po yon, no? Na desisyon na yon ng church. So, anong gusto kong i-share dito mga kapatid, no? If ang congregational singing, nakikita natin kanina yung lahat ng element of worship, konektado siya sa gospel truth. Tama? May content siya, right? Now, if our congregational singing does not have the right content in it, kung hindi tama yung content ng gospel singing, it cannot sanctify, much less edify. Okay? Kasi remember, ang kayang mag-sanctify sa atin yung content. Okay? The content of it, which is the Word of God. Because sabi sa John 17:17, sanctify them in thy truth. Thy word is the truth. Yung salita ng Panginoon. Kaya sa Lord's Supper, hindi pwede na i-administer mo yung kayong bread and yung external visible sign nang hindi ka pa nag-word of institution. Yung in the night that he was betrayed, took bread, or sa baptism, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Diba? I-mention natin yung word of institution kasi dapat ang sacrament connected siya sa word of God. Okay? So I hope that's clear, no, mga kapatid. So ang implication, no, if our congregational singing does not have the right content in it, it cannot sanctify or edify. So how the church value faithful exposition and sermon. Di ba sa church, binavalue natin talaga yung contextual exposition na pag-preach, right? Kasi ayaw natin na bibigyan tayo ng preaching na out of context, na hindi nag-aaral sa context yung preacher, di ba? Hindi pwedeng ganon. So kung meticulous tayo sa bagay na yon, mga kapatid, the same principle should apply to the songs we choose to sing every Lord's Day. No? Dapat careful din ng iglesia sa pagpili ng songs na aawitin na itong songs na ito na evaluate, nakita na ito ay faithful sa Bible at it reflects the doctrine of the whole scripture, no? So maingat din tayo just as naging maingat tayo sa other element of worship. Okay? So the point is, yamang ang congregational singing ay isang banal na gawain sa harapan ng Diyos. Take note, element of worship ang congregational singing. So ang mga awiting inaawit natin ay dapat maging tapat sa kasulatan, dapat may biblical fidelity, faithfulness, no? May kabanalan, sacredness. Pag sinabi nating banal, sacred, meaning to say separate siya, no? Hindi siya common, right? Kagaya ng Lord's Supper, di ba? Holy Supper 'yon. Iba siya, separate siya sa mga common meals, right? Lord's Day, separate sa common days. So ito ding ating mga inaawit, no? It must also be separate from the common songs, no? Dapat maramdaman natin na habang kumakanta tayo, we are singing a holy song, a sacred song na separate sa mga common songs na naririnig natin outside. Okay?
at dapat angkop sa pampublikong pagsamba ng iglesia. So, titignan muna natin before tayo sa Salmo di, Hymno di, no, na topic kasi matatakel natin yan, no? So, first, titignan muna natin yung general qualities of acceptable songs, no? Ano ba yung mga general qualities para masasabi natin na ang kantang yan ay katanggap-tanggap, no, sa iglesia? So first, there are at least three, but not limited to, three general qualities of acceptable songs for congregational singing. So, take note doon sa napag-aralan natin. Naalala nyo siguro yung Colossians 3:16, no? Ang sinabi doon, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms, hymns, and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So, ano yung tatlo na nakikita ko dito mga kapatid na pwedeng gawin nating basihan or basis sa pagpili ng kanta? So, first, the song must be God-oriented. Pag sinabi natin God-oriented, ang primary goal ng song, habang ina-evaluate ko, I believe meron kayong evaluator, no? Hindi naman siguro random yung mga kanta na pinipili ng PRBC, no? Habang ini-evaluate ito, dapat ma-evaluate na ang primary goal ng song is to underscore or emphasize or bigyang diin ang kaluwalhatian ng Diyos at ang ebanghelyo. Kumbaga si Lord yung ina-uplift ng kanta na pinili natin. Kasi we're worshiping God, right? So, hindi siya, number one, hindi siya dapat kanta na seeker-sensitive, no? So the choice of a song should not be tailored fit to the unbelieving attendees. Kung pupunta ka sa ibang mga churches, no, especially doon sa mga charismatic, Pentecostal, ina-adjust nila yung congregational song sa mga unbelievers na darating, no? Para ma-attract ang mga unbelievers, ano bang usong kanta ngayon ni Taylor Swift, no? Or ni hawak mo ang faith, no? Mga ganun na kanta. So, kasi uso siya eh. So, matitrill sila dito sa kantang to, ma-excite sila, mafe-feel nila na parang diskuhan lang pala dito, pero si Lord lang. Mafe-feel nila yung mundo, walang pagkakaiba sa church, no? At dahil dyan, na-enjoy ang mga unbeliever. Pupunta sila sa church. So yan po yung ginagawa ng mga ibang churches, no? Ang kanilang mga songs, ginagamit nila to evangelize, seeker-sensitive, pag-entice, pag-attract sa mga unbelievers para dadami ang kanilang mga attendees or mga members, no? So, tandaan natin mga kapatid, no? The unbelievers are not the object of congregational singing. Hindi po sila ang object ng ating pagkanta, no? We don't sing for them, no? Hindi sila yung audience natin, nor do we sing to entertain them. Ang church po, hindi po tayo entertainer ng mga kambing na pumupunta sa iglesia kasi nai-enjoy sila sa tugtog, no? At sa mga tono ng kanta. Hindi po ganun yung purpose ng ating pagkanta. So, the unbelievers, hindi sila object, no, ng ating pagkanta. Sabi ni Scott Aniol sa kanyang bagong libro na lumabas, no, Worship in Songs. No, this is a very close friend of Samuel Waldron, no. Sabi niya, but since congregational worship is specifically designed to respond to God because of truth about Him, God must be the center of the music used for that purpose. No? Kasi ang music kasi, itong awit kasi mga kapatid, response to natin sa revelation ng Diyos. Kaya kung, di ba, kung may preaching about the love of God, hahanap ngayon ng church ng kanta
na align doon, for example, sa message, di ba? Hahanap sila ng ganong kanta. This is something na kailangan natin i-reform, no? Nasa state pa naman tayo ng reforming. But it's a good thing, no? Na matutunan natin na anong dapat gawin. So, i-align natin kasi we make sure that the music is a response, no? To the revelation that we receive. Kung may call to worship, at anong binasa na text, no? Titingnan din natin na dapat yung kanta align siya doon, no? May tinatawag na dialogical worship. Nagsasagutan. Kasi pansin nyo sa last preaching natin doon sa Revelation 4 na nung nung kumanta yung four living creatures, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Makikita mo yung 24 elders, nag-respond sila at nagbigay din sila ng papuri in connection doon sa sinabi, dineclare ng apat na living creatures. At ang iba, nagsasabi sila, Amen. No? Kaya sa panghuli, it has been the common practice ng mga reform na at the end of the song, meron, Amen. Meron ganon. Kasi it's from the book of Revelation. Makikita mo ganon sila mag-worship. No? So, dapat God must be the center of the music used for that purpose. At sabi sa ni Scott Aniol sa kanyang observation, much modern music is so emotional that people get swept up in the music instead of focusing on God, no? As my personal testimony, I've been in a charismatic type of church. May katabi ako dalawa na umiyak talaga genuinely sa pag-awit ng Hosanna to the highest. Hosanna to the highest, no? Nung tinanong ko, kasi nung time na yun, di ko pa na-research anong meaning ng Hosanna. Ano po ba yung meaning ng Hosanna? Sabi niya, basta para sa Diyos yan. So, ibig sabihin, that person is not crying, no? Is not moved by the truth of God contained in the lyrics. Kundi dahil sa mga emotional na tugtugin, no? Na nag-move sa kanya na mapaiyak siya, mga kapatid. So, yan yung target ngayon, no? Kasi ang mga kantahan ngayon sa mga churches, Pentecostalized, na nahawa sila sa Pentecostal na mga awitin, no, mga kapatid. Kaya konti na lang yung mahilig sa hymn, no. Buti na lang sa Reformed Baptist, no, it's gumagamit talaga tayo ng mga hymns and sometimes the Book of Psalms, no. So ito yung nakakalungkot. Soon people begin to actually worship the music itself. Performers must also be careful not to draw attention or worship to themselves through the flashy or virtuosic performing, no? So, siguro sila si Mark at marami sa atin, no? Galing tayo sa mga ganyang churches na mga performer talaga, nandun talaga siya sa harap. Tutugtog ng mga bass, ng mga guitar na nakikita ng napakaraming mga tao. So ako din, because during my days doon, no, I feel talaga satisfied na parang nagko-concert kami tapos isa ako sa mga musician, no, na center of attraction. So ganun po yung ginagawa. And there are times na music talaga yung target kaya ako pumupunta sa church, no. So not only dapat seeker sensitive yung kanta natin, no? Pagpa-attract sa mga unbeliever, hindi po gano'n, no? Hindi din siya sheer emotionalism, na puro na lang siya emosyon ang target kasi hindi tayo lumikha ng mga himig na sentimental upang pukawin ang mga damdaming hindi nagmumula sa mas malalim na pagbubulay-bulay sa Ebanghelyo. Mga kapatid, no? Pansin nyo, pag may invitation na at the end of the preaching, no? Mag-invitation na, tutugtog na yung na piano. Ang sarap ng tugtog na kahit nakikinig ka pa lang sa ng organ, no, parang ikinadadala ka na, parang gusto mo nang lumapit sa Panginoon at tanggapin siya, no? So, parang emotion yung target nila, no?
dito na parte. So, we don't make sentimental tunes, yun yung sinabi natin. Problematic po ito. At not only na problematic ang kanilang mga ang style nila kasi ang target nila emotion, sa Pentecostal mga kapatid, meron silang inaabangan na moment. Kasi pansin nyo sa Roman Catholic, meron silang tinatawag na ex opere operato. Pag kinain mo yung sacrament ng ostia, may actual ka na experience. Kinain mo talaga yung actual body and you're drinking the blood of Christ. May actual ka na experience na i-expect. Sa Pentecostal din, ganun din yung tingin nila sa singing, sa music. Na habang sila'y kumakanta, may highest point yan eh. Yan eh, gradual yan, pataas yan eh. Hanggang darating na sila sa pinaka-height na talaga. Yun na yung ecstatic experience nila na pumasok na yung banal na espiritu at magsasabi na siya ng shabarabara, mga language na napakarami nilang i-practice. Lalalala ang una, marang basic yan. No? Tapos pag darating ka sa shabarabara, yun na yung mga highest point. No? So, observe natin yung lyrics na mga kanta na inaawit ngayon sa contemporary. No? So, this is Cory Asbury's Reckless Love. No? Oh, the overwhelming, the never-ending, reckless love of God. No? Meron na palang attribute si Lord na recklessness. No? Yung His love is reckless. No? Yun pala yung description ng reckless love. Ano bang ibig sabihin ng pag ikay reckless? No? Kung ikay reckless na driver, ibig sabihin nun, wala kang pake sa danger, hindi mo kinakalculate yung mga danger na possible mangyari, wala kang pakialam, so you drive ka lang ng drive. No? So kung i-describe nyo ang love of God, ganun ba yung description sa love of God? Na uncalculated, diretso lang ng kung anong gusto, diretso lang, no? Kaya sinabi nila, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Sa Bible po mga kapatid, hindi po ganon yung description sa love of God. Ang love of God is it's a love that fits with His wisdom. It's a wise love, no? At ang Diyos din, hindi siya reckless kasi alam niya yung mangyayari sa future. Wala siyang ini-expect na danger. Before future happen, alam na po yun ng Diyos, no? So bakit mo gagamitan ng reckless love? Reckless love of God. Hindi po ganun. I believe na ang kanyang intention kung bakit ginamit niya yan, gusto lang niyang patunayan na tinanggap ni Lord yung danger, no? Yung suffering para maligtas tayo. Pero it is wrong, no, to say na reckless yung love ni Lord. Especially na may negative connotation yan. I believe ang point niya dito is gusto lang niyang ipataas yung self-value ng tao. No? Imagine mo si Lord, no? Walang ilog ang hindi niya kayang walang mountain na hindi niya kayang akyatin, no? Walang ilog na hindi niya kayang tawirin. Para ang tao, they will feel very special, no? Man's importance. Next, no? Hillsong's What a Beautiful Name, no? What a beautiful name it is. Di ba familiar kayo dyan sa kanta na yan, no? What a beautiful name. Pero tingnan nyo yung lyrics ng observe the very lyrics of the song. What a beautiful name it is. Sabi dyan, no? He didn't want heaven without us, no? Ayaw daw ng Diyos ng langit kung wala tayo. Kasi baka malungkot siguro si Lord, no? Na siya lang mag-isa doon sa heaven kasama yung mga anghel. Ayaw daw niya. Dapat daw nandun tayo sa langit. Parang binaliktad nila no? Heaven is not heaven because we were there. We are there. Heaven is heaven because God is there. Regardless kung nandun tayo sa langit o wala, the Lord will forever be blessed, glorified, worshipped by all the angels. Hindi po tayo necessary, no?
Kahit hindi tayo likhain ng Diyos, heaven will always be heaven, no? Kaya daw si Lord, dahil wala tayo sa heaven, dinala niya daw yung heaven dito sa lupa. So, ganun ka-importante daw ang tao. Di ba? So, what you observe in this song, ang ma-observe mo dito upon closer scrutiny, makita mo talaga na mas target dito yung self-importance ng tao. Right? Hindi yung glory ng Diyos. No? Another song that is very famous na lagi kong kinakanta before, no? Sinong familiar nitong Above All? Above all power, above all kings. Nung una, in-observe ko yung mga lines, ang ganda, above siya sa lahat. Above all nations and all created things. Sabi ko, amen, praise the Lord. Above talaga si Lord, no? Pagdating sa chorus, crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone. Like a rose trampled on the ground. Sabi ko, amen to kasi humiliation eh. Nagkatawang tao si Kristo eh. Pero pagdating dito, you took the fall and thought of me above all. Naging above all tayo, no? Una, siya yung above all power, above all kings, no? Pero nangyari, he thought of you above all. So, mas above ka na tuloy sa lahat, no? So, kita niyo yung point dito na ang hina-highlight talaga sa song, we can be fair, pwedeng iba yung gusto niyang iparating, pero yung general kasi understanding natin dito ng tao, ganun po yung dating. Parang naging above, hina-highlight yung importance or value ng tao so much at the expense of the glory of God. Kaya tayong mga Reformed Baptist, no, hindi tayo basta-bastang kumakanta ng mga ganitong kanta kasi blasphemous yung mga type na song na yan sa Diyos nating sinasamba, no? Kaya pinopoint out natin kanina, ang isa sa karakteristik ng isang kanta na acceptable awitin, God-oriented. Ang purpose is bigyang diin ng kaluwalhatian ng Diyos. Okay? So, we saw some examples, right? Ngayon, tandaan natin, Brother Jess, parang against ba tayo sa emotion? Dapat ba walang emotion? Kasi may extreme din dito sa mga Reformed Baptist na habang kumakanta sila, parang robot na lang din. Yeah. How great thou art. Kasi walang emotion eh. Extreme din, no? Na-extreme din sila pag sila din ang ibang mga reform dahil na totally against sila sa mga emotion. Parang nating robot, no? Oh Lord my God, and awesome wonder. Well, parang wala na din siyang, wala na ding espiritu. Para sa akin, mali din po yun, no? Hindi tayo laban sa emosyon, no? Tandaan natin yun mga kapatid, we are not against emotion. Ang emotion ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Emotional being tayo, no? Ngunit ang emosyon na kinalulugdan ng Diyos ay ang emosyon na napupukaw at nahuhubog ng mga katotohanan ng Ebanghelyo. Dahil habang kumakanta ka, na-touch ka, na-move ka sa lyrics ng song, naalala mo kung gaano ka kamahal ng Diyos doon sa cross at napaiyak ka, gumanon ka. That is a God-glorifying emotion, mga kapatid, no? Hindi against ang Diyos yun. Yan yung lehitimo na emotion na nag-glorify sa Diyos. Hindi yung, mukhang may emotion ako ngayon pipigilan ko, no? Hindi yung tama. No? Huwag mong pigilan ang emotion mo kasi emotional being tayo. Pero yung emotion na nadala lang sa, ang ganda ng tono, ng sound, ng piano, ng ganon, nadala ka doon sa mga movement at sa mga song leaders, no? Lift up your hands to the Lord. Maganon sila ng mga, exhortation nila. Tapos umiyak-iyak sila. Tapos ikaw din nadala ka, para kang puppet, no? Nadala sa kanilang mga, parang moniker of their own ka, no? Na sumusunod ka sa kanilang paglilid. So, yun po yung tinatawag natin na fabricated emotion, no? Hindi siya genuine, hindi siya na-move sa katotohanan ng gospel. Okay? So,
Note, that's number one, right? God-oriented, no? Number two, doctrine-oriented siya. So, uh, sabi dito sa Bible, sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, singing psalms, hymns, and spiritual songs. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung content ng ating song, hindi siya nagko-contain ng shallow or mababaw, superficial na katotohanan. No? Kasi ang problema dito, the song that we choose to sing, dapat punong-puno siya ng mga doctrinal truths na mababasa natin sa Biblia. Para habang tayo, tumitingin tayo sa lyrics, minimeditate natin, no? Kaya siya sinabi dun sa Bible, singing psalms in all wisdom. Gumagamit tayo ng wisdom. Kasi yung lyrics na kinakanta natin, capable of being contemplated deeply. Hindi yung paulit-ulit lang yung lyrics tapos napaka-shallow ng message. For example, I love you, I need you, do my world before. Tapos next naman, ulit naman, tapos yung song leader sasabihin, iulit, di ba? yung mga musician. Tapos yan lang yung message, incessant repetition of a shallow truth na hindi siya worthy. Hindi siya nagbibigay ng deep meditation sa isang kumakanta, no? So medyo problematic po 'yon, mga kapatid, no? The content of the lyrics must be derived from the scriptures or quoted from the scriptures. May isang kanta na nagulat ako na halos bawat linya ng kantang to may Bible verse. Familiar kayo yung Hark the Herald Angels Sing, Glory to the Newborn King. Bawat line po niyan, mga kapatid, no? Kaya kong provide ng biblical verses. Ganun ka-rich yung kantang yan. At ang mga language pa na ginagamit dyan, mababasa mo sa Bible yung mga, yung mga language. Yun yung mga kanta, no? Na mga mag-create talaga ng deeper contemplation sa atin, no? And it's good na makahanap pa tayo ng maraming mga songs ng ganon, no? Na mga deep na songs. So, sabi ni Scott Aniol here, shallow songs with incessant repetition do not promote deep meditation, no? And contemplation. They promote shallowness and emotionalism. An honest look at the origins of modern praise choruses will show that they arose out from charismatic theology. Nanggagaling yan sa charismatic theology. So kung ang song na kinakanta, shallow, paulit-ulit, hindi siya good means ang congregational singing sa pag-teach at pag-admonish. Kasi yung truth niya, hindi siya ganon ka-rich, no, mga kapatid. So, hindi ko sinasabi sinful yun, no? Kasi possible na, naman yun, hindi naman yun against sa Bible, pero hindi siya healthy, no? Yung mga ganyang kanta. So, dapat din yung song not influenced by anong trend ngayon, no? Or pop culture driven. Ano yung uso ngayon sa pop culture? Yun yung, meron nga, hawak ko ang faith, di ba? Yung hawak ko ang beat, hawak ko ang faith daw, mga kapatid. So nakakagulat, no? Na meron palang mayroong ganong kanta, no? Kasi tinitingnan nila kasi ngayon, wait, ano ba yung uso ngayon na kinakanta ng marami? Ino-observe nila kung ano yung trend sa culture at society. No, nakita nila uso yung hawak ko ang beat. I-Christianize natin. Gawan natin hawak ko ang faith, no? So, ginanon nila, in-adjust nila. Now, ngayon, ang mga unbeliever, parang pareho lang naman sa worldly songs na kinakanta natin ito. So, punta na tayo dyan. Parang nakaka-enjoy pala sa church na yan, no? So, nag-a-attract lang ng mga unbeliever. Pero is that song
something that glorifies God? I doubt that, no? Uh, the song that we chose to sing should not be influenced by what is trendy and what is in vogue or popular, no, sa society. So unfortunately, many times those who choose songs for corporate worship do so with little or no careful examinations of the song. Walang examination. At delikado ito mga kapatid na mag incorporate tayo ng mga song na hindi natin na-assess, hindi natin na-evaluate. No? So as a church, dapat kung may i-evaluate talaga yung mga kanta na ating kakantahin. No? To determine whether it is biblically faithful. This must be our starting point. Dito tayo mag-start sa Bible. We don't start with personal preferences or with cultural contextualization. Ano bang uso sa culture? We don't start with what's popular in the Christian radio or with what we grow up with. We start with Scripture. So, hindi din siya random choice, no? Na parang may love dito may tapos love of God ang topic. Sige, ito na yung natin na kanta. Hindi siya random choice, no? Songs to be sung must be carefully evaluated to make sure that God is properly worshipped through the lyrics or message of the song. So don't get me wrong. Ngayon lang ako nag-aaral about this, no? So nakorek ako. Marami akong bagay na nakorek sa sarili ko. Sabi ko, ganito pala dapat, no? So I hope that this also helps you as a church din, no? So, sabi dito, the fact is that hymns teach us para siyang portable, memorable sermons, no? Gusto nyo ba na preach lang dito, paulit-ulit lang kanyang preaching, tapos same topic lang, same words, shallow na presentation? Di ba hindi natin gustong ganon, no? So dapat hindi din tayo makontento sa paulit-ulit na kanta, no? sa congregational singing na hindi naman angkop yung mga ibang lyricismo. So memorable sermons that form what comes into our minds when we think about God. So ang sermon pwede mong makalimutan, right? After a week or two, pwede mong makalimutan. Pero ang song kasi, maalala mo yun eh. Kasi may rhymes, may mga metro, kinakanta mo siya eh. Always kang ma-remind dyan eh. Now ngayon, kung tinitrain mo yung congregation sa mga shallow, mga mabababaw na kanta, na paulit-ulit lang yung lyrics, hindi siya makabigay sa kanya ng more benefit, right? Than meaningful songs na mas We don't sing songs, hindi din tayo kumakanta na mga kantang kinompose or sung by heretical artists, no? Originally meant for concert and for commercialization. So, may nagsabi, pwede ba tayong kakanta ng mga awit ni Dean Craig, yung When God Ran, yung mga ganun na kanta. Brothers and sisters, no? Pentecostal yung oneness yung mga taong yan, no? Mga heretical na mga songs, hindi po natin, ang composer niyan, kung heretical, hindi natin inaalaw. Kagaya ng, for example, just like Joel Osteen, pupunta dito, bibigyan niya tayo ng manuscript. Tama naman yung preaching niya, pero papipreaching niya ba siya? Hindi, because it originates from the one who is heretical. In the same way, yung mga kanta din natin, no? Ang mga music leaders sa isang iglesia, dapat sila na nag-evaluate, alam din nila sinong kumanta nito, no? Heretical ba tong kumakanta nito? Kaya ang mga Reformed Baptist, nag-stick na lang sa hymn. Kasi di sila sure sa ibang mga contemporary na hindi nila na-research maka artist nito. Mga heretical, no? So, hindi siya safe. Okay? Lastly, ito na po yung congregation-oriented, no? Brother Jess, masama ba na personal praise ako sa Diyos? Hindi. Napakaganda no? Sa bahay nyo, if you're gonna do that. Personal praise is sweet unto God, sabi ni Charles Spurgeon, but congregational praise has a multiplicity of sweetness in it. So, habang kumakanta tayong lahat, no? Yung congregation, napaka-sweet pakinggan nun. So, let's look at the text in the Bible. Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs. So, pansin nyo, by one another.
addressing one another. Ibig sabihin, kongregasyon ito ang konteksto, ang pag-awit ng mga Christian songs. So, observe na isinasagawa natin ang congregational singing, mga kapatid, no, sa konteksto ng pagtitipon ng mga mananamba, kung saan tayo'y naglilingkuran at nagpapatibayan sa isa't isa. So, a congregational songs, mga kapatid, no, should be songs composed intended for congregational worship. So dapat yung mga songs, nung kinumpose yung song na yon, kinumpose siya dapat para sa pagsamba. Hindi para sa concert, hindi para magkaroon ng personal album, no? Kaya papansin natin, yung ibang mga kanta, puro I, my. Pero hindi naman lahat ng puro I, personal, ay hindi siya congregational singing, no? Meron din namang mga ganon na may mga my, I, me, na congregational siya kung papansinin niyo yung context. Kaya kagaya ng song na, my hope is built on nothing less of Jesus Christ, my right. Di ba, my hope. Wala namang problema doon kung ititignan mo yung konteksto. Pero may mga kanta na puro mga I, my na hindi sa congregation oriented. Okay? So, congregational songs must be singable, no? Ibig sabihin, kaya siyang kantahin ng lahat. May nagtanong kung okay ba na when I was doing a conference there, nagtanong, okay ba na i-incorporate yung rap during sa congregational singing? Kasi ang lyrics naman very reformed theology. Sabi ko, if i-incorporate mo yan, hindi yan singable. Singable lang yan sa marunong mag-rap, but not the congregation. So kaya hindi natin ini-incorporate. Meron din parang Slipknot na kumanta, no, na parang rock talaga, heavy metal, no? Pwede siya sa personal mo kakantahin mo sa bahay mo, no? Pero sa congregation, no, because dapat singable siya sa lahat ng tao, mga kapatid. So yung vocal range din, we have to take into consideration ng pagpili ng kanta. Huwag lang din yung masyadong mataas, no? Mataas yung vocal range na dinidemand, no? Dapat hindi siya sobrang low, hindi siya sobrang high, na kaya siyang kantahin ng congregation. Otherwise, hindi na siya singable. At song should be transcultural, no? It is good. It is very good, no, na marami tayong Tagalog songs, no? There's absolutely nothing wrong at maganda 'yun kasi sa Bible, no, masasabi natin, and they sing songs, those from every nations, from every tribe, from every tongue. So may distinct identity. Pero mga kapatid, no, hindi siya advisable sa lahat ng time na puro na lang Tagalog, no? Kasi pag may Bisaya na pupunta dito or taga-ibang culture na pupunta dito, may American, hindi siya. Maging spectator lang siya sa inyong kanta kasi walang English, no? Kumbaga, hindi inclusive sa lahat ang mangyayari. Naging exclusive lang sa inyong ethnicity. So, hindi siya fully advisable to be limited altogether lang sa isang language. So, pwede may Tagalog. Someday, if the church will have a morning and vesper, pwede may isa doon sa service na yon na English, meron ding Tagalog, no? Para yung iba na gusto mag-participate sa worship. Kasi element of worship no? Hindi sila makaparticipate. Lang sila, mag-observe lang sila sa inyo, no? So, hindi siya advisable. So, ang tatlong katangiang ito ang dapat mamahala sa ating pagpili ng mga awiting kongregasyon. Ang pagpapababaya sa mga ito ay magresulta sa pag-awit na hindi naaayon sa pagsamba. So, yung tatlo, pwede nating gamitin yon na basis sa ating pag-assess, mga kapatid. But this lecture is very, very long. Mahaba pa tong lecture na ito. Itatakil pa natin yung Psalms, yung Psalmody, Hymnody, spiritual songs. Pero we will do it next time. Okay? Sa ating topic.